Ang pagsabog ng overpowered na haki ni Joyboy na pumigil sa Gorosei at nagpanginig kay Imu. Welcome to Anime Updates PH at sa video na ito ay tatalakayin natin ang full chapter review para sa One Piece Chapter 1122. Nang dahil na nga sa napakalaking announcement ni Vegapunk na totoo talaga ang One Piece ay nagulat ang buong mundo at nagkaroon sila ng kani-kanilang unique na mga reaksyon. Nang dahil sa kasama na nga sa mga sinabi ni Vegapunk na ang fate ng buong mundo ay nakadepende sa mga pirates, nagulat ang mga mamamayan habang sinasabing kailangang may gawin ang mga navy. Habang ang mga pirates naman, mas lalong naging determined para hanapin ang treasure na One Piece. Kahit na gustong-gustong gawa ng paraan ng world government na pigilan na kumalat ang sinasabi ni Vegapunk, wala pa rin silang magawa to the point na maging sa mga jails at maging sa Impel Down ay nangangalat pa rin ang impormasyon na yon. Hindi nila magawang mapigilan ang ikinakalat na impormasyon ni Vegapunk dahil ang lahat ng mga Denden Mushi ay nagre-release ng announcement na sinasabi niya. Narinig din ito ni Kobe at naalala niya ang sinabi ni Luffy nung bata pa sila na gagawin niya ang lahat para maging ang Pirate King. Kaya naman napagdesisyon na ni Kobe na gagawin din niya ang lahat para pigilan si Luffy sa kanyang plano. Maging ang iilan pang mga emperor na si Blackbeard at si Buggy ay mas lalo pang naging determinado na hanapin ang One Piece para sila ang maging susunod na Pirate King. But then the scenes switched sa nangyayaring laban sa gitna ni Emeth at ng mga Gorosei. Nang dahil nga sa nagawang kainin ni Gorosei Jupiter ang kanyang kaliwang kamay dahil sa pagmalfunction ng kanyang binabalak na atake, mas lalo pa siyang naging vulnerable sa ginawang charging attack naman ni Gorosei Warcury na dahilan kung bakit pinalipad siya nito at nadamay na din ang transponder steel na nasa loob ng kanyang katawan at tuluyan ang napigilan ang ginagawang announcement ni Vegapunk. But honestly at this point, hindi na importante dahil nagawa naman ng banggitin ni Vegapunk ang lahat ng mga importanteng bagay na kailangan niyang i-announce sa buong mundo. Nag-aalala man ang mga giants na nakasakay na sa kanilang ship to Elbaf, wala naman silang magawa habang unti-unting binubugbog ng mga Gorosei si Emeth. Habang tumatakas naman ang mga crew ng Straw Hat ay agad namang nakahabol ulit itong si Gorosei no Juro para pigilan ang kanilang pagtakas. Subalit dito ay para bang nakapag-desisyon na itong si Emeth na gamitin ang natitira niyang huling alas. Nang dahil na rin sa napakatindi na nga ng sitwasyon na kinabibilangan nilang lahat at madadamay pa ang pagtakas ng kanyang inaakalang si Joyboy. Nagkaroon pa sila ng para bang internal conversation nitong si Luffy habang sinasabing hindi daw talaga niya iniisip na mabubuhay pa si Joyboy at this era dahil limited lang naman ang lifespan ng isang tao. Subalit ayaw niyang maniwala na patayin si Joyboy kaya ipinilit niya na buhay pa si Joyboy nang maramdaman niya at marinig niya ulit ang rhythm ng drums of liberation. Nalulungkot din itong si Emeth habang iniisip niya na hindi siya nagtagumpay at nag-fail siya sa plano niyang tulungan si Joyboy na maging ang king. Kaya naman ayaw niyang maulit ang bagay na yon kay Luffy. Kaya naman bago niya gamitin ang kanyang last resort na posibleng tumapos din ang kanyang buhay in the process ay tinanong niyo muna si Luffy kung ano ang kanyang pangalan. Nasinagot naman ni Luffy na ang pangalan niya ay Monkey D. Luffy at nang malaman itong si Emeth na may D sa kanyang pangalan ay para bang mas talo pa siyang nakumbinse na kailangan niya talagang tulungan si Luffy at ang kanyang buong crew na makatakas at manatiling buhay. Tinanggal ni Emeth ang pagkakatali ng isang rope na iniwan sa kanya ni Joyboy at sa pamamagitan nun ay nai-release nito ang napakatindi at napakalakas na haki na bumalot sa buong Egghead Island. At hindi lamang yun, hindi lamang nito nabalot ang Egghead at lumampas pa ito papunta sa napakalayong lugar. To the point na kung ikukumpara ang nai-release na haki na ito mula sa taling inantay nitong si Emeth, magmumukhang isang napakaliit na lugar na lamang ang buong Egghead Island. Nang dahil dito ang mga low class na mga marines ay unti-unting nawala ng malay at maging ang mga vice admiral ay naramdaman ang napakalakas at napakatinding conqueror sa haki na ito. Nang dahil din dito, hindi sila makapaniwala na nanggaling ito sa isang robot. Samantalang ang mga Gorosei naman na napakalapit kay Emeth nang i-release niya ang haki na ito, unti-unti silang napabalik sa pilitan sa kanilang mga human form at hindi na nila nagawang habulin pa ang mga giants or maging ang Straw Hat dahil nga hindi na nila ma-maintain ang kanilang mga monster forms. Nang dahil din dito, napilitan silang mag-retreat pabalik sa Mariwa. At ang matindi pa dito, hindi lang ang Gorosei at ang Marines ang naapektuhan ng overpowered haki release na ginawa ni Emeth. Nagawa din itong mapanginig maging si Imu. To the point na para bang na-trigger nito ang kanyang PTSD at hindi na nito mapigilang ulit-uliting banggitin ang pangalang Joyboy. Sa pamamagitan ng ultimate surprise attack na yun Emeth ay nagawang makapag-land safely ng Straw Hat sa dapat nilang pagbagsakan at makakalaya na sila at makakatakas mula sa Egghead. Subalit isa ito sa magiging napakalaking twist para sa susunod na chapter. Hindi pala napabalik nitong si Emeth si Gorosei Saturn at nanatili pa siyang nag-iintay hanggang sa mawala na talaga ng energy itong si Emeth na para bang gusto niyang gamitin ito para sa kapakanan ng mga Gorosei.
Si Emmett naman bago mag-collapse, nagkaroon pa ng flashback habang iniisip niya ang mga pagkakataon at ang mga memories na kasama niya pa si Joy Boy. Dito ay sinabi sa kanya ni Joy Boy na mas maiksi ang kanyang lifespan at talagang mas matagal na mabubuhay si Emmett kumpara sa kanya. Sinabi ni Joy Boy na at some point ay malalagay sa panganib ang buhay ni Emmett or malalagay sa panganib ang isang tao or individual na gusto niyang protektahan. Kaya para manatiling ligtas at makatulong pa rin si Joy Boy pagdating ng panahon na yon na hindi na siya nabubuhay, ay iipunin niya ang kanyang pinakamalakas na Conqueror sa haki sa loob ng isang tie. At nakita naman natin kanina na ang tie na yon ay ang kinalas na tali ni Emmett para ma-release ang napakalakas na Conqueror sa haki. Nang dahil dito natuwa si Emmett habang sinasabing napakaganda daw ng plano na yun ni Joy Boy na para bang kahit wala na at patay na itong si Joy Boy ay mananatili pa rin siyang buhay sa loob ni Emmett. Habang sinasabi naman ni Joy Boy na hindi daw siya mamamatay ng napakatagal at nagtawanan ang dalawa na para bang napakalapit na magkaibigan. Hanggang sa unti-unti na ngang naubos ang power source at ang energy ni MS at unti-unti na siyang nawala ng malay. Ending the chapter habang nakakatakas na ang mga Straw Hat, habang nawala na talaga ng energy at nag-collapse na itong si MS na binabantayan at para bang inaantay ni Saturn para ma-take advantage niya ang katawan nito. Also if you look deeper into it, para bang may napaka-unusual sa silhouette na ito ni Joy Boy na para bang napakanipis at napakapayat ng kanyang kanang paa. So there is a huge possibility na may prosthetics ang kanang paa nitong si Joy Boy na para bang kapareho ng paa ni Shiki, subalit hindi naman siguro isang sword or isang matalim na bagay ang nakalagay sa kanyang kanang paa na yun. But I guess we will know that later on sa paglabas ng mga susunod na chapter. However, this is where this video ends. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time. Kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe and ring the bell button para sa mas marami pang One Piece chapter contents. Be sure na mabibisita mo ulit ang Anime Updates PH and I will see you guys on the next one.